Gandang araw mga kapatid sa Panginoon. Marahil ay ang bawat isa sa atin ay nananabik na makita ang bawat isa. Kung panahon yung pananabik ay lubha pa ang aking pananabik na tayo ay magkita-kita lalo higit sa ating palagi ang ginagawang Sunday services. Kaya sa sandaling ito, bagamat malayo tayo sa isa't isa, naniniwala akong in spirit magkakasama tayo. Amen. Amen. Okay, dadapat tayo sa salita ng Diyos na itinalaga ng Diyos na ating pag-aralan sa araw na ito. Bilang panimula, ating munang sambitin ang ating pananalig sa kanyang salita. Taas natin ang ating kanang kamay at sabihin natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Papagaling ang sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapala. Nagpapala. Sabihin natin, today, Today, I receive I receive the blessings in the word. the blessings of the word. One more time, today, Today, I receive I receive the blessings in the word. the blessings of the word. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. Dako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ating munang babasahin sa matatagpuan sa aklat ng Salmo, Kapitulo 23, talatang 1 hanggang 6. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanman. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Iyuko po natin ating mga ulo at habang dinadama natin ang presensya ng Panginoon, nakaisa kayo sa aking panalangin. Amang mapagmahal, dama namin ang iyong kalinga, dama namin ang iyong pangangalaga, at lubha pang naradama namin ang iyong pag-ibig araw-araw, maging sa ganitong kapanahonan ng trying circumstances. Banal na Espiritu, hinihiling ko po ang iyong karunungan. Ang iyong lingkod ay kulang sa kaalaman. Kaya nagpapasako po ako sa iyong agenda sa araw na ito, na ikaw makakalob sa akin ng pagtuturong ganap. Sa gayon, ang aming pag-aaral hango sa aklat ng Salmo sa Kapitulo 23 ay ikaw ang magbuhay dito.
Gamitin mo lang ako na alulod ng pagkapala sa mga kapatid ko. Kaya ngayon pa man akin ang inaangkin na kaming lahat na nakikinig, matama nag-aaral lang yung mga salita, ang may karamdaman ay nagkaroon na ng kagalingan, ang may alalahanin ay nagkaroon na ng katugunan o solusyon sa kanilang mga alalahanin. Ang mga nangangailangan ay pinagkalooban mo na. At ang kapayapaan ay tinanggap na ng mga may kalungkutan. Muli salamat, Ama. Banal na Espiritu, magturo po kayo at kami handang makinig. Amin pong inaangkin na kami na pagpala ng lubos sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sa iyo po, Amang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. Ito ang palakpakan natin muna, Panginoon. Hallelujah. Unahin ko na pamagat ng ating pag-aaral sa gabi ito na pinangalanan kong The Pastoral Care of Jesus. Habang nag-aaral po ako nito ay naalala ko ang aming ginagawang morning devotion araw-araw. Nung matapos po namin ang aklat, kamakailan natapos namin tuwing umaga, bawat araw ay may isang chapter kami ng kawikaan. At pagkatapos ng kawikaan, ay dumako kami sa aklat ng mga awit. At hanggang kanilang umaga, ay yung aming pinag-aralan ay ang chapter 22 ng Salmo. At pagkat ang ituturo ko po ay ito nga chapter 23 ng Salmo, ay kapansin-pansin po yung morning devotion kaninang umaga sapagkat ang pambungad po ng, siyempre bago dumating ho ang chapter 23, dapat tayo sa chapter 22. At kapansin-pansin po, at it will be something interesting to you na malaman din ninyo, ang dalawang talata na napakahalaga. At nais ko ipakita sa ating screen, wide screen, yung Psalm 22 verse 1 and Psalm 22 verse 18. Inyo pong tunghayan. So in English, naririyan po yan. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. Sa 18 ho, they divide my clothes among them and cast lots for my garment. Pansinin po, saan po niyo maaaring makita ito? Saang verse ho ng New Testament o Old Testament maaaring makita niyo ito? Ito ba ay nagkaroon na ba kayo ng pangunawa sa binanggit kong ito sa aklat ng Salmo 22 verse 1 and verse 22 verse 18? It sounds familiar, di ba? So ito ho ay makikita natin doon sa ang eksenang ito ay naganap sa krus ng Kalbaryo. Ang Psalm 22 verse 1 ay isa ho sa kahulihang mga salita ng ating Panginoon. At pagkatapos ay siya ay nalagutan ng hininga. Kung atin pong palalawakin ang ating kaisipan, nauna ho siyempre yung si David kaysa kay Jesus Christ. At dito ay pinapakita lamang na si Haring David ay isang propetang tunay. At sinalisik ko po ito at nakita ko sa aking sa resources na pinagkunan kong materials na itong Book of Psalms was written 1,000 years before the birth of Christ. So nakita na ito. At makikita mo ngayon sa ating pag-aaral sa hapong ito, sa araw na ito, ay ito'y nahahati ngayon. We were taught when we study the scripture, kinakailangan saliksikin natin. At nakita ko ho ito na ito'y para bang hangganan
Ang Psalm 22 ay maaari sa ating pag-aaral sa gabi ito o sa araw na ito ay masabi natin hangganan ng Old Covenant. Itong Psalm 22, bago dumating ang Psalm 23 about the pastoral care of the Lord Jesus Christ, makita natin may tinapos na gawa na si Christ dito. Ipinakita na kay David, Haring David, 1,000 years before the birth of Christ. Can you say amen? Amen. So, makikita ko natin, so pag pinag-aralan natin itong Psalm 23, makikita natin this is all about the grace of God. Biyaya ng Diyos ito. Kaya pala, bago natin matawag ang ating Panginoon na He's a good shepherd, sapagkat sinabi doon sa aklat ng Hebreo 13 verse 20, 1 Peter 5:4, na siya ang great shepherd. Siya ay dakilang pastor. So, kung makikita mo natin dito, sa ating pag-aaral sa araw na ito, ay sisimulan natin verse by verse from verse 1. Ano ho sabi sa verse 1? Sabi ho diyan, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Pag sinabi hong shepherd, bakit nasulat ay din ni Haring David? He wrote about his experience sapagkat siya ay naging pastol ng tupa. In his early years, ito po ang kanyang trabaho, magpastol ng tupa. At alam na alam ni Haring David ang pangangailangan ng tupa. At nakita niya kanyang sarili dito that he was created by God na mahina. Nilalang siya ng Diyos na mahina katulad ng tupa. Nilalang siya ng Diyos na mangmang o sabihin nating pulis katulad ng tupa. Nilalang siya ng Diyos na parang defenseless katulad ng tupa na hindi kaya pagtanggol ang kanyang sarili. At siya bilang pastor, nakita niyo na he needs the pastoral care of the Lord Jesus Christ. At lalo pang mapapagyaman natin sa pagkataro ng ating pangunawang nauna na ito'y nasulat para sa ating kapanahunan, hindi sa panahon nila. Kaya this is the grace of God. This is a new covenant. The covenant of love na ating tinatamasa ngayon. Hindi sa panahon ni Haring David, kundi sa para sa atin. Na masabi nating si Lord ang ating pastor. Because He cares for me. That's something personal. He cares for me. He watches over me. He preserved me. Kaya ang isang mananampalataya, nasaan man siyang katayuan, siya man ay nalulungkot, siya man ay naliligayahan, siya man ay may problema, naroon ang pastoral care ng ating Panginoon. O halimbawa, nagkakasalaman, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Because we are no longer living in the rules of the God of the Old Covenant. Na kapag nagkasala ka, ibabayad ka. Ito, nakapagbayad na si Christ sa ating kapanahunan. As we look forward, more than 2,000 years ago, our sins, our trespasses, our lawless deeds, our transgression, God remembers them no more. Sapagkat pinigbayaran na ng ating Panginoon. Ang mahalaga, we have our faith. Nananalig tayo na tayo ay mayroon ng nabubuo na sa atin at nilalakaran natin ang pagsukong lubos sa ating Panginoon. Nangangailangan tayo ng kanyang tulong. Amen. Ngayon, sabi dito, the Lord is my shepherd, I lack nothing. I lack nothing. Wala akong pagkukulang. Because God's provide everything that we need. Sabi na, tanda niyo ang Philippians 4:19, God will supply all our needs
according to Christ Jesus. According to the riches of Christ Jesus. Di ba sa Pilipinas? Isusupply niya lahat ating pangangailangan. I shall not lack for temporal things. Kung ang mga ibon ay pinapakain ng Panginoon Diyos, at ang mga lilies in the field ay dinadamitan ng Panginoon, tayo pa kaya ipabayaan niya? How can then he live? His children starve. Hindi tayo pahabayaan. Nalala ko nung ako'y nag-aaral sa LTI. Sabi doon, only pagans pray for foods. Sapagkat alam ng ating pastol ang ating pangangailangan. You don't have to pray for the foods. Only pagans pray for foods. Sapagkat si Lord, if you are a sons and daughter of the living God, naroon ang kanyang kalinga, ang kandili at pangangalaga. I shall not want for spirituals. His grace is sufficient for us. Ang biyaya ng Diyos. Kinoconfort tayo ng kanyang mga salita. Naroon ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi ni Haring David, my soul magnifies the Lord. Kaya kung minsan pag tayo ay nagugulimhanan o nalulungkot, we can command or dictate our soul to worship the Lord. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Even lions will go hungry for the lack of food. Nalala ko yung awitin natin noon. Even lions will go hungry for the lack of food. But those who obey the Lord lacks nothing good. Amen. Okay, verse number 2. Ano sabi niya sa English? He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. So, dinadala tayo ng ating Panginoon sa mainam na pastulan. He makes me to lie down in green pasture. Kasi isang attitude ng tupa, na siya ay dumidepende, total dependent sa kanyang pastol. At ipinapaubaya ng isang tupa sa kanyang pastol ang kanyang pangangailangan. At ito si Haring David, ganyan ang kanyang prinsipyo or karakter, panuntunan sa kanyang buhay. Siya ay dumidepende sa Panginoon. Hinahayaan niya. Kaya nga sabi sa kuwari, sino ba ang may plano ng maganda para sa atin? Jeremiah 29:11. Siya lamang nakakaalam na mabuti sa atin. Kinakailangan tayo, huwag tayo lumakad ng ating paglakad. Kinakailangan talaga ipaubaya natin siya ang maging director. Sabi ng isang, nung ako bago pang Kristiyano, sabi, siya ang captain ng aking buhay. Ibig sabihin siya ang director. Siya ang CEO, Chief Operating Officer ng aking buhay. Gayon na isang tupa. At siguradong dadalhin tayo ng ating Panginoon sa mainam na pastulan. No? Ibig sabihin, we will reach those places by following Him obediently. Doon tayo dadalhin sa maganda. No? But rebelling against the shepherds leading is actually rebelling against our best interest. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, bagamat may mga nangyayaring ganito ngayon, hayaan natin ang ating Panginoon. Kung sa mga nangyayari sa ating kapanahunan ay nakikita natin sa circumstances, huwag nating tingnan yun. Be reminded that Christian walk by faith and not sa ating nakikita. We walk by faith and not by sight. Di ba? Very basic yun. Naalala na, we have to be reminded by that. So kung alam natin na salita ng Diyos, itong ating pastor, kayang dalhin, ina-allow niya. Kung mayroong sufferings, may blessing. There will be no gain without pain. Yan ang parating nababanggit ko. So, kinakailangan tayo ay may pananalig. To rest upon the promises of God.
may pangako. Sumitras tayo sa kanyang pangako. Hindi ko malilimutan talaga yung Proverbs 29:14 at 26:14. Nasabi doon ay, a righteous man may fall 7 times, pero ibabangon ulit siya ng Panginoon. Ating righteousness is a gift from God because when He died at the cross at Calvary, those who believe Him and accepted Him as His Lord and personal Savior, ay nagkaroon tayo ng buhay na ganap. We receive a new nature na wala na ang ating kalikasan na makasalanan. Tayo ngayon ay naging matuwid na. No? Matuwid na tayo sa harapan ng ating Panginoon. At sabi doon ay bumagsak man tayo ng 7 beses, ay hindi tayo, ibabangon muli tayo ng Panginoon. At naganap po yun sa aking buhay, mga kapatid. Dating bankrupt, inahon niya ako sa bankruptcy. Not because I'm wise, no. Nung wise nga ako, bumagsak ako eh. Pero ngayon alam ko, I depend everything to God. Here I am, Lord. I surrender to you everything. I have traded every sorrows, all sorrows to you. Okay. Dinadal, He leads me beside the still waters. Pag naalala ko yung waters, parati naalala ko, ina-associate ko ito parati sa Holy Spirit. Ay naalala ko yung awitin, hindi lang ako katulad ng mami na magaling umawit. Naalala ko yung the river of life. Speak about the Holy Spirit. Still water. Experiencing the power and graces of His blessed Spirit. Ang giver of peace, alam natin na walang iba kundi siyang umpire. Pag tayo may decision gagawin, meron tinatawag, the Holy Spirit that is in us. We are now the temple of the Holy Spirit. Hindi na yung nagibang templo. Hindi na yung building. But we are now the temple of the Holy Spirit. And the Holy Spirit resides in us. The person of the Holy Ghost. Sino ba ang person of the Holy Ghost? So, in John 15:26, siya ang kapalit ni Jesus Christ. At nasa atin ngayon si Jesus Christ. We are His temple. At ang banal na espiritu ay yung umpire. Pagka tayo may decision making, huwag ka agad maging desisyon. Pag may niisip at isubmit mo sa Holy Spirit, and as His prompting, ililid ka kung tama hindi. Kung ayaw niya, may struggle. Kung walang struggle, naroon kapayapaan, go. Okay. So we have to experience, malimit nyo marinig sa akin, yung kailangan maranasan natin yung to swim in the river of the Holy Spirit. Nung bago pa tayo, naranasan natin, ang banal na espiritu is like into a water na hanggang bukong-bukong lang. Pero habang tayo tumatagal, kinakailangan mababad tayo. Kinakailangan tayo lumangoy sa tubig ng banal na espiritu. So, ang banal na espiritu na sa atin at tayo ay tinuturuan niya. At kapayapaan ang nais niya para sa atin. We need His guidance. He lead us. He does not drive us. He is like into a dove, the Holy Spirit. No? Di tayo pinupasa. Moses drives us by the law. But Jesus lead us by His example. And that gentle drawing of His love, mararanasan natin ang kanyang pag-ibig. By example. So, tayo ay mayroong mandato sa ating Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. So, si Jesus Christ ay napakabait sa atin at ang Kanyang halimbawa ay pinangungunahan parati ng pag-ibig. Gayon din dapat tayo. Kapayapaan, kaloob ng banal na espiritu o kaloob ng ating pastor. Verse 3, He restores my soul.
He guides me along the right path for His name's sake. Okay. May mga pagkakataon na tayo ay ang ating kaluluwa ay nalulungkot. Nire-revive ng ating Panginoon. When we are sinning, He sanctifies us. When weak, He strengthens us. The shepherd of our soul is no other than the Lord Jesus Christ. Maging ating, pag sinabing soul, ay our mind, will, and will. Mind, will, and emotion. No? Our soul. Kinakailangan din ito ay ipapastol din natin higit pa sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang ating kaisipan, ang ating emosyon, at ating desisyon. He leads me in the right path. Total obedience, surrender life. Huwag nating kaligtaan na tayong mananampalataya. Do not overlook the blessing of sanctification. We were we were kept separate for the Master's use. We have to pursue holiness in our life. Wala akong hinahangad sa aking mga huling panahon na ako ay yamang ang kaloob ng pagiging matuwid ay natanggap ko sa ating Panginoon. Iyan ay kaloob ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan, namatay sa krus para sa akin, para sa iyo, so that we receive the gift of righteousness. Itinuring tayong matuwid ng Diyos. Itinuring tayo sa paningin ng ating Ama ay banal at tayo ay holy. And we got to pursue it in the natural. But, sabi nga naroon yung ang paghangad natin. And if ever we sin still, we have our advocate to the Father, and that is our pastor. Ang ating Panginoon Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. So wala nang makapaghihiwalay sa atin sa ugnayan sa ating Panginoon. Nakaugnay tayo sa Diyos. Naalala ko yung Ephesians 1:13, that Jesus Christ were made seated with the Father in the heavenlies. And Ephesians 2:10, similarly, we will be seated with Him in the heavenly place. May seat of authority tayo. Kaya nga, kung ano daw iniisip mo, ay ginagayad tayo ng Panginoon na yun na nga yun, anak. Ang kaisipang nasa sa iyo ngayon, ayon sa prompting ng Banal na Espiritu, yun na nga ang aking kaisipan din para sa iyo. Hallelujah. So, yan ang sweetest gift of the New Covenant. Ang bagong tipan sa atin ay wala iba kundi yung holiness. Because that is our new nature. The old was gone. No? Yung kalikasan natin makasalanan ay wala na sa atin. The new has come. Behold, the new has come. You are a new creation. Nasa iyo ang nature of the Lord Jesus Christ. You have the Spirit that raised Jesus from the dead, ay nasa sa iyo din ang Espiritu ngayon. The same. Kaya siya ang ating panganay. Kung anong meron si Christ, sabi ng Ama, meron din kayo. At sa pamumuhay natin ng may kabanalan, nagiging karangalan tayo ng ating pastor. We give glory to His name. Amen. Kaya tayo tayo ay tinatawag na one of the most dangerous person in this planet is the Christians. No?
Verse 4. Even though I walk through the valley, to the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Kaya nga, you are a dangerous person. At may kaaway ka. May kaaway ka. Hindi pwedeng wala. Pag kaibigan ka ng mundo, you are in enmity with God. Ayaw ni Lord ng compromise. Kumisan, may pagkatakot tayo. Pero all troubles, tinapos na ng ating Panginoon. Jesus has cured all the disease of fearing. He put all evil away, even death. The worst evils of life are those which do not exist. Mga hindi natin nakikita, mga pangamba natin. Sabi nga di ba tinutulong tayo, huwag nang isipin yung bukas. Sapat na sulin na lang pag dumating. Kung minsan tayo, wala pa nagwo-worry tayo. Worrying is a sin. Because that is God's only pain when we doubt the faithfulness of our God. He is in pain. So the worst evils of life are those which do not exist except those that exist in our imagination. For death and its substance, even death, has been removed. Ang kamandag na kamatayan ay tinapos na. Kaya sabi ni San Pablo, I believe, it is written in Philippians 1:21, na sabi, to me, to die is gain. Kung ako'y mamatay, tubo. Because to die is meeting the Lord Jesus Christ. Because to die is going home to the Father. Sabi sa John 11:25 ganito, if you believe in the Lord, na siya ang bumubuhay ng mga patay at tagakaloob ng buhay sa kamatayan, naniniwala ka bang kung ikimana ng palataya ay wala ka ng kamatayan? No? Para tayo wala kamatayan. Halimbawa, tulad ko, in my old age, maaari ako umabot lang ng 100 taon. Baka hindi ko abutin ng 120. Okay. Pero, ang kwento ni ganito. To the believers, to die is just para ba ikay nahutulog lang. You are just transferred into an upper story. Upper floor. So habang tayo nabubuhay dito, kinakailangan tayo, we live in a contented life. Na tayo nabubuhay dito na ito'y heaven para sa atin. Amen. Anyway, that was the prayer being taught by the Lord Jesus Christ. What is in heaven, let it be done on earth. I have perfect comfort and absolute security, for He is with me. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Para twin angels. Tungkod, pamalo, sanggalang. Hallelujah. Dito sa verse 5. You prepare a table before me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Marami yan. Sabi nga kanina, good man has enemies. Kung wala tayong kaaway, baka tayo hindi friends of God. For the friendship of the world is enmity with God. Pag sinabing God prepares a table for me in the presence of my enemies. Okay, sabi nga sa isang, para bang ganito may lalarawan natin.
Nakikita raw ng kaaway, sa Tagalog, nakikita ng kaaway na ipinaghahanda tayo ng isang piging ng ating Panginoon. So, para bang isang lamesa, ayan ganyan, na naroroon, Christians sit down and eats in perfect peace. Para bang mapayapa. Mapayapa ang buhay. Nananaghili ang mga unbelievers. At gagamitin tayo ng Panginoon Diyos na panaghilian para sila man ay makakilala sa Panginoon. Especially nowadays. In these trying circumstances today, in the present situation ng ating bansa, kung makakita ka ng mapayapang tao, wala iba kundi yung umaasa sa Panginoon. Yung alam nilang mayroong nangangalaga sa kanila. Kasi, sabi nga, paramdam siya doon sa anino ay sa isang, ibig sabihin beneath the clouds, there is a hidden shining sun. Pagkatapos ng ulap ay mayroong liwanag. Sabi nga ng Diyos, hindi permanente ang lahat ng pangyayari. Ang mga pangyayari ay pansamantala lamang. And you must be excited. Ano kaya gagawin maganda ng ating Panginoon? Sapagkat natutuon yan, sa lahat ng pangyayari, Romans 8:28, nagaganap itong sa ikabubuti. I remember a story in America. May isang driver na parating pinaparada kanyang sasakyan sa laki ng kalye sa Amerika, hindi rin ginagarahe. Ay mayroong oak tree doon. So parating doon sa lilim ng oak tree, ng malaking puno, nakaparada ang kanyang kotse. Ay, alam mo sa Amerika, style ang kultura, wala nang linisan ang kotse. Drive lang ang parada kaya. So one day, ay mayroong pagising niya at pupunta na opisina, nakita niya, mayroong nakalagay na ticket yung arresting officer. Hindi niya nakita pero may ticket, kinakailangan pumunta ka sa LTO kung sa atin, Land Registration Commission para bayaran ang multa. At sabi ng Kristiyano ito, ano kayang kabutihan? Pinagbawalan ako para bang bawal ang parada ko dito sa kalye. Anong kabutihan yung para sa akin? Pero kaya kuman, nagpunta at sumunod. Hindi na siya nagkaparada sa labas. You know what? Minsan dumating yung isang malakas na hurricane. At yung nabunot yung oak tree, at kung saan pinaparada niya ang kotse niya, ay doon bumagsak ang puno. At sabi talagang totoo ang salita ng Diyos. Na sa lahat ng pangyayari, uncomfortable man, o hindi maganda man ito, may purpose si Lord. Hindi ko nakikita ang kanyang dahilan. Pero nakita niya ang dulo. Ang sabi, praise God. He's faithful. God is faithful. And true to His promises. So, kung makikita natin dito, hindi tayo natitinag. Hindi natitinag tayo sa mga pangyayari. Even in the most trying circumstance. Can you say amen? Natitinag ba tayo? Wala tayong takot sapagkat meron tayong nangangalaga sa atin. Amen. Okay. You anoint my head. So, ibig sabihin nito ay you anoint my head with oil. Anointing oil. No? So, it's all about, also the oil is also likened to the Holy Spirit. So, daily, kinakailangan tayo, we have to go to God. So that the blessing of the Holy Spirit ay matanggap natin, that we may have this what we call anointing or receiving a new grace from God. Anointing means biyaya ng Diyos, unmerited favor. If you want to every day ay makatanggap ka ng mga pag sinabing unmerited favor, yung hindi mo ginawa ay ikay tumatanggap ng pagpapala, ito ang nangyayari sa atin. For us believers, we have to go to the Holy Spirit day by day. Kinakailangan. Para bang tayo ay inaangkin natin na wala tayong magagawa kung wala ikaw, aming pastor. I need your pastoral care day by day.
And that is the anointing. Yung pahid, basbas. Kailangan ng basbas ng Panginoon. Pagkagising sa umaga o bago matulog at pagkagising, hingi ng basbas sa ating Panginoon. Hallelujah. My cup overflow or runs over. Ibig sabihin yung pagkakawa, not just enough. Hindi lang enough, but full. Pag sinabi, this refers to, hindi lang yan something material. Pero isang bagay dito talaga, mananagaga. So that we will be blessed abundantly. Sabi nga, Ephesians 3:20, you will be blessed to God who is able to do exceedingly abundantly above all that you can dream, above all that you can ask from the Lord. By the power that is in you, the anointing of the Holy Spirit is in you, the Holy Spirit resides in you. Gagawa ang Diyos. Higit pa. Kaso tayo ngayon, we are blessed to be a blessing. Ang pagpapalang ibinigay kay Abraham ay para sa inyo, para sa ating lahat. Galatians 3:20, if you are with the Lord Jesus Christ, you are therefore an heirs of the promise, and you will receive the promised blessing to Abraham. Sabi doon, I will bless you, and you will be a blessing. I will make your name great. People who bless you will be blessed. And the people who will curse you, I will curse them. See our pastor. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, ang mayaman tao ay yung contented life. There might be people even healthier, or wealthier than you, or wiser than you. But they are still in lack because they are not contented. But for us, na ang source ng supply ay nasa Panginoon, mayaman tayo. At hindi lamang just enough ibigay sa atin, kundi our cup will overflow. Can you say amen? Hallelujah. 6, dito tayo magkatapos. Verse 6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. There are two angels here, the angel of goodness and the angel of love, that will keep following you wherever you go. His goodness refers to the provisions that you need. Anong pangangailangan mo? He supplies all our needs. No? At yung tinatawag na mercy or love, when you sin, there is forgiveness. Nagbayad na nga, kaya nasa New Covenant tayo. The mercy of the Lord is always hunting us. Nagkamali ka, hindi ka mananatili sa pagkamali. Nothing can, Romans 8:38, nothing can ever separate you from the love of God. Nagkamali ka, hindi ka talaga nadapilas. Kasi hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. So this is entirely different from the old covenant. That's why, nabanggit ko bilang pasimula, this is for the people in the new covenant. Panahon natin ito. Surely goodness and mercy will keep on, sabi ni Joshua, hunting us. Saan ka man pumunta? Susunod ang kanyang kabutihan at ang kanyang pag-ibig ay sa atin habang tayo nabubuhay. And lastly, sabi doon, surely, tiyak, pagdating ng panahon, kasama ka ng Panginoon. Amen. Pagparito ng ating Panginoon, kung tayo na unang matulog, tayo muna yung unang gigisingin. At tayo namang mga buhay pa, we will be meet the Lord, and maaring bibigyan tayo ng heavenly suit, just like what the Lord Jesus Christ wore when He risen from the dead. Amen.
purihin ang Diyos. Are you blessed? At bilang magkatapos ay nais kong pakinggan ninyo ang awitin ng aking butihing anak na si Lala. Then we will pray together after this message from the song. Amen. And I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard your tender whispers of love in the dead of the night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know that we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what it means before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Oh, you are perfect in all of your ways. It's who you are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Oh, you are perfect in all of your ways. It's who you are. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're so good. Salamat, Sister Lala, sa tinig mong abot-langit. Tayo po ay manalangin bilang pagwawakas. Aming Ama,
sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Yamang ipinagkaloob mo sa amin o sa aming pag-aaral na ikaw ang aming pastor. Jesus, thank you for your pastoral care. Lubha mong ipadama pa sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kalinga sa bawat isa sa aming mananampalataya. Kami po ay lumalapit sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, na sa sandaling ito ay bilang aming pastor, kami po ang iyong mga anak na defenseless. We are weak and we need your strength. We need your protections, and we are in need, and we need your provisions. So Father, nananalig po kami na walang bagay na nalilingid sa iyo. Alam mo po ang mga kahilingan ng mga mananampalataya, at kami po ay nakikiisa sa pananampalataya ng mga anak mo sa aming bansa at sa buong kapuluan ng daigdig. Na ang lunas o pagbabakas na ng disease brought about by disease called COVID-19 pandemic ay magkaroon ng lunas o mawakasan na. Pinapailalim namin ito sa iyong kapangyarihan. At kami nagsasaway bilang mananampalataya na sinabi mo sa Matthew 18:18 ang ipagbawal namin ay pinagbawal na rin mo sa kalangitan. Kami ay sinasansala na namin ito na may pananalig. You've given us also authority. Kaya nananalig po kami na sa sandaling ito sa pananalig at paninigluhod ng iyong mga anak sa aming bansa at sa iba pang mga bansa kasama ang katulad na mananampalataya. Kami nagkakaisa na nagpapasalamat sapagkat alam ko po na ipagkakaloob mo na ang mga kahilingan namin. Lord, sa mga nangangailangan sa sandaling ito, ito man ay comfort, ikaw po ang aming counselor. Holy Spirit, may your light be upon those needy people who needs peace or your shalom. For those who needs financial or material blessing, kayo po, Panginoon, ang magtatalaga na sa kanilang mga pangangailangan. Kung paano mo pinapakain ang mga ibon sa kaparangan na hindi naman nagkatanim, ay kung paano mo nabibihisan ang mga lilies of the field, kami pa kaya ang iyong pagkaitan. Aming inaangkin, Panginoon, na walang magdarahop na iyong mga anak. Ang lahat ay makakasumpong ng pangangailangan at ikaw magpapadala nito. Ang may sakit at may karamdaman, ngayon pa man, Panginoon, namin ang inaangkin ang kanilang kagalingan. At inihiling kong maganap ang iyong salita, Panginoon, sa Acts 16:31 na sa aming pananampalataya, mag-isang bahayan ay maliligtas. Maliligtas sa kapahamakan, maliligtas sa sakit at karamdaman, ang mga lahat ng pangangailangan, emotional, spiritual, all things that I need. Hinihiling namin naman na ipagkaloob mo at aming inaangkin na ipagkakaloob mo na ito. Sapagkat ang lahat ng bagay na aming panambitan sa iyo sa araw na ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming pastor. In Jesus' name, Amen. You are blessed, brethren.
Magkita muli tayo sa susunod na linggo na ating anibersaryo. Amen.